Si Ines, ang pinakaminamaliit na mekaniko sa lugar, ay dumating sa minahan na inaakalang aayusin lang ang isang karaniwang problema. Akala niya'y maliit na pagkukumpuni lang iyon. Ngunit nang lapitan niya ang Hitachi excavator na hindi na gumagalaw mula pa noong 2005, biglang nagtawanan ng mga manggagawa. Kahit ang mga inhinyerong Hapones ay sumubok na at nabiguring buhayin ang halimaw na makina. Isa sa mga lalaki, halatang mayaman, ang kinutya ang kanyang pagtatangka. Kung hindi nila ito naayos, anong akala mo ang magagawa mo? Pero hindi nagbibiro si Ines. Yumuko siya, idinikit ang tenga sa malamig na bakal. At doon, isang tunog, isang mahinang click na tila wala ng iba pang nakarinig. May mga guhit ng grasa sa kanyang mukha, dahan-dahan siyang tumayo at nagbabala, kalmado ngunit matatag. Kung pipindutin ninyo ang button na yan ngayon, wala kayong ideya kung ano ang maaring mangyari. Noong Marso 2024, 28 taong gulang si Ines Ortega, ngunit ang kanyang titig ay may bigat ng isang taong nagtrabaho mula pagkabata. Ang magaspang niyang mga kamay, may bakas ng paso mula sa grasa at maliliit na hiwa mula sa matatalim na gilid ng bakal ay may mga kwentong hindi kailanman mailalarawan ng kahit anong manual. Tuwing umaga, gumigising siya ng 4:30 sa payak na bahay na tinitirhan niya kasama ang kanyang ina, si Doña Francisca, sa isang tahimik na kapitbahayan sa labas ng Parawapebas. Hindi nagbabago ang kanyang araw-araw na ritmo. Isang matapang na tasa ng itim na kape, tinapay na may margarina, at isang sandali ng katahimikan habang isinusuot niya ang lumanyang asul na coveralls, kupas at punit-punit dahil sa 15 taon ng trabaho. Sa umagang iyon, habang nakatanaw siya sa bintana ng lumang bus papunta sa talyer ni Tonino, patuloy pa ring iniintindi ng isip niya ang tawag na natanggap niya kagabi. Mula iyon sa isang mataas ang posisyon, isang manager sa napakalaking minahan ng San Sebastian, kilala ng lahat sa Parawapebas. Ang lalaki, si Alberto Martinez, ay hindi na nag-aksaya ng oras sa mga pagbati. Ines, kailangan ka namin. May kagamitan dito na halos 2 dekada nang hindi gumagana. Milyon-milyon na ang ginastos namin para maibalik ito. Nang magtanong-tanong kami, ang pangalan mo lang ang nirerespeto ng mga tao. Sa isang iglap, muntik ng ibaba ni Ines ang tawag. Ang minahan ng San Sebastian ay hindi basta-basta. Doon siya unang humakbang sa mundo ng mga makina sa edad na 13, tinutulungan ang kanyang amain na si Reynaldo, na siyang nagpapatakbo ng mismong excavator na iyon. Doon din siya tinuruan ng mga bihasang manggagawa, mga lalaki't babaeng may putik sa ilalim ng kuko at karanasang walang kapantay, ng mga aral na hindi matatagpuan sa anumang aklat. Isa sa kanila, si Rogelio Santos, isang alamat sa kasaysayan ng minahan. May sinabi siya noon na tumatak magpakailanman kay Ines. Nagsasalita ang mga makina, Ines. Hindi sila nagsasalita tulad ng mga tao, pero kung marunong kang makinig, sasabihin nila sa iyo ang lahat. Kaya natuto siyang makinig, talagang makinig. Sa mahahaba at tahimik na gabi sa minahan, ipapatong niya ang kamay sa mga metal na balangkas ng mga Hitachi excavator, mga Atlas Copco drill at malalaking pandurog, at magbibigay pansin. Bawat ingay, bawat panginginig, bawat banayad na pintig ay may sariling kwento. Natutukoy niya ang problema sa isang hydraulic system mula lamang sa tunog ng bomba. Alam niya kung kailan patapos na ang buhay ng isang bearing ilang linggo bago pa ito makita ng mga high-tech na kagamitan. Sabi ng mga veterano, may bihira siyang talento, pero alam ni Ines na hindi iyon mahika. Ito'y dedikasyon, pagbibigay galang sa makina, pagkilala sa personalidad nito, sa ritmo at boses nito. Ngunit kalaunan, inilayo siya ng buhay mula sa San Sebastian. Nang magretiro si Rogelio noong 2005, nagbago ang lahat.
Hindi na pinahalagahan ng bagong pamunuan ang karanasan, mga diploma at sertipiko mula sa ibang bansa ang gusto nila. Si Ines, na hindi kailanman nakapasok sa kolehiyo, ay unti-unting itinulak sa gilid hanggang sa wala na siyang ibang pagpipilian kundi umalis. Sa loob ng maraming taon, palipat-lipat siya sa maliliit na talyer, nag-aayos ng mga truck at traktora. Hanggang sa binigyan siya ni Tonino ng pagkakataon sa kanyang espesyalisadong talyer para sa mga makinang pangminahan. Doon siya umangat at tahimik na lumaki ang kanyang reputasyon. Gayunpaman, ang pagbabalik sa San Sebastian ay nagpaapaw ng damdamin. Habang nagaganap ang lahat ng ito, 300 kilometro ang layo sa Belo Horizonte, sinisimulan ni Hector Romero ang kanyang araw. Sa kanyang marangyang apartment sa eksklusibong kapitbahayan ng Savasi, nagising siya na may karaniwang paninikip sa dibdib. Sa edad na 52, nabubuhay si Hector sa buhay na pinapangarap ng marami. Kayamanan, impluensya at mga kasosyo sa negosyong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong real. Ngunit sa kaibuturan, pakiramdam niya'y hungkag siya. Isang pakiramdam ng kabiguan ang sumusunod sa kanya na parang anino. 3 taon na ang nakalipas, biglang pumanaw ang kanyang biyenan na si Rodrigo Castillo dahil sa atake sa puso. Naiwan kay Hector ang pamamahala ng minahan ng San Sebastian. Si Rodrigo ay nagsimula bilang simpleng prospektor at bumuo ng imperyo sa pamamagitan ng tiyaga at pawis. Si Hector naman ay palaging nasa malilinis na opisina na papalibutan ng mga spreadsheet at pulong ng lupon. Hindi niya kailanman lubusang naunawaan ang trabaho ni Rodrigo sa ilalim ng lupa. Gayunman, nang pumanaw si Rodrigo, si Hector ang tinignan ng mga kasosyo upang mamuno. Nais patunayan na karapat-dapat siya sa makapangyarihang apelyidong Castillo na dala ng kanyang asawang si Luciana, tinanggap niya ang hamon. Ang problema, wala siyang alam sa pagmimina kahit kaunti. Magaling siya sa mga financial statement at kasunduan sa negosyo. Ngunit pagdating sa pagpapatakbo ng mabibigat na kagamitan, pamamahala ng mga tauhan o paglutas ng teknikal na sira, wala siyang alam. Kaya ginawa niya ang madalas gawin ng mga lalaking nasa ganitong posisyon. Binuhusan niya ng pera ang problema. Kumuha siya ng mga nangungunang consultant mula Germany, nagdala ng mga inhinyero mula Canada at mga eksperto mula Japan. Gumastos siya ng milyon-milyon sa mga pagsusuri at makakapal na teknikal na ulat na nauwi lang sa pagkakalikom ng alikabok sa kanyang mga estante. Ngunit wala sa mga ito ang nagpaandar muli sa Hitachi Aegis 8707 excavator. Ang makinang ito, na nagkakahalaga ng 45 milyong real, ay ganap ng tahimik mula pa noong Disyembre 2005. Isa itong multo ng nakaraan na ayaw gumalaw, at minana iyon ni Hector kasama ng minahan. Naging obsesyon niya ito. 17 eksperto mula sa iba't ibang panig ng mundo, 4 na taon ng mga pagsubok at mahigit 12 milyong real sa mga piyesa at inspeksyon, wala pa rin. Ayaw umandar ng makina. At bawat buwang nananatili itong nakatigil, nalulugi ang minahan ng 2.3 milyong real. Nababahala na ang mga mamumuhunan. May ilan pang nagmungkahi na sumuko na, baklasin ang excavator at ibenta na lang ang mga piyesa. Sa umagang iyon, lalo pang galit si Hector. Katatapos lang niya sa isang tensyosong video call kasama ang iba pang mga kasosyo. Matatalim ang mga paratang. Isang tinig ang pumagit na sa ingay, si Dr. Manuel Reyes. Hector, naayos sana ito ng biyenan mo sa loob ng 1 linggo. Mas malaki na ang nagastos mo sa mga consultant kaysa sa halaga ng makinang yan. 2. Alinman ay mapaandar mo ang makinang yan o ibebenta namin ng minahan. Walang tahasang nagsabi ng salitang walang kakayahan, pero malinaw ang mensahe. Ang paratang ay nakabitin sa silid na parang usok.
Umalis si Hector patungong paliparan ng Belo Horizonte, lilipad papuntang Maraba bago bumiyahe patungong Parawa Pebas. Puno ng pagkadismaya at tensyon, pasan niya ang unos ng damdamin, galit, matinding pressure at isang pakiramdam ng kabiguang lalo pang bumibigat sa bawat hakbang. Kailangan niyang magpakita, kailangan niyang magmukhang may kontrol. May nabanggit si Alberto, ang site manager, tungkol sa pagdadala ng isa na namang eksperto, pero halos hindi iyon pumasok sa isip ni Hector. Para sa kanya, isa lang iyon sa mahabang hanay ng mga desisyong sayang sa pera. Isa na namang pangalan, isa na namang bayarin at wala pa ring solusyon. Eksaktong alas 7 ng umaga, dumating si Ines sa pangunahing pasukan ng minahan ng Sao Sebastião. Matatayog pa rin ang malalaking tarangkahang bakal, may tatak pa rin ng kumpanya gaya ng naaalala niya. Halos 2 dekada na ang lumipas, ngunit mabigat pa rin sa hangin ang kakaibang halo ng amoy ng diesel, pulang alikabok at langis ng makina. Sa amoy pa lang, bumuhos na ang mga alaala. Inabot niya ang kanyang ID sa isang batang gwardyang hindi niya kilala at itinuro siya patungo sa gusaling administratibo. Na-renovate na ito, pero hindi nagbago ang ayos. Inakyat niya ang parehong konkretong hagdan na inakyat niya noong siya'y dalagita pa, habang ang kanyang dilaw na steel-toe boots ay tumutunog sa isang pantay na ritmo. Suot niya ang paborito at subok na asul na coveralls, helmet sa ilalim ng braso, at ang simpleng kahon ng mga gamit sa kamay. Walang mamahaling kagamitan, walang high-tech na gadget, mga kasangkapan lang na kailangan niya at ang kumpiyansa ng taong alam na alam ang kanyang ginagawa. Sa meeting room sa ikalawang palapag, may 3 lalaking nakaupo sa mesa, pawang nakapormal na suite. Agad nakilala ni Ines ang isa, si Alberto, ang lalaking tumawag sa kanya. Ang 2 pa ay mga estranghero. Tumayo si Alberto at sinalubong siya ng mainit na ngiti. Ines, mabuti at nakarating ka, ipapakilala kita. Ngunit bago pa siya matapos, muling bumukas ang pinto. Pumasok si Hector Romero, kararating lang mula sa biyahe, suot pa rin ang matalim at elegante niyang business suit na halatang hindi akma sa maalikabok na mundo ng pagmimina. Tumingin siya kay Ines at napakurap, halatang naguguluhan. Alberto, malamig na sabi ni Hector sa tunong sanay masunod, nasaan ang kape at pao de queijo na hiningi ko? May makikilala tayong espesyalista. Nagatubili si Alberto, litong-lito. Sir, narito na po ang espesyalista. Siya po si Ines Ortega. Muling bumaling ang tingin ni Hector kay Ines, ngayon ay may nakataas na kilay at nakadilat na mga mata. Ang kanyang tingin ay halo ng kalituhan, gulat at bahagyang pagtatakang may halong pagdududa. Sinuri niya siya mula ulo hanggang paa. Lumang bota, kupas na coveralls, helmet sa ilalim ng braso, tumahimik ang silid. Ikaw ang espesyalista? Tanong niya, puno ng hindi paniniwala ang bawat pantig. Hindi kumurap si Ines habang sinalubong ang kanyang tingin. Kilala niya ang tunong iyon. Maraming beses na niya itong narinig, pagdududang nakabalot sa pagiging magalang, may kasamang tahimik na pagmamaliit. Opo, malinaw niyang sagot. Ako si Ines Ortega. Espesyalista ako sa mabibigat na makinang pangminahan, lalo na sa pagre-restore ng malalaking Hitachi excavator. Nagpakawala si Hector ng isang pilit at masikip ng ngiti, ang uri ng ngiting hindi umaabot sa mga mata. Naiintindihan ko, mabagal niyang sabi, at saan ka nag-aral? Mechanical engineering, pambansang universidad. Wala po akong degree, matatag at tuwirang sagot ni Ines. Ang edukasyon ko ay galing sa 15 taon ng aktual na karanasan. Nagsimula akong magtrabaho sa minahang ito noong 2002. 13 taong gulang ako noon. Nagiba ang atmosfera, itinuwid ni Hector ang kanyang likod at ang ngiti niya ay naging mapagmataas, halos nanunuya. Kaya walang formal na akademikong background, sabi niya. Sumulyap siya kay Alberto, isang tinging nagsasabing,
Ito ba ang dinala mo sa akin? Mabilis na sumingit si Alberto. Dr. Hector, napakahusay po ng reputasyon ni Ines, ang mga veteranong manggagawang nakasama ni Ginoong Rodrigo. Ang biyanan ko, mariing putol ni Hector. Kumuha siya ng mga tao batay sa kutob. Pero iba ito ngayon. Pinag-uusapan natin ang isang makinang nagkakahalaga ng 45 milyong real. 17 inhinyero, mataas ang pinag-aralan mula sa pinakamahusay na mga universidad, ang sumubok na at nabigo. Mga taong may PhD, internasyonal na kredensyal. Muling tumingin si Hector kay Ines, naninikip ang mga mata. Walang personalan, pero hindi ako naniniwalang may sapat kang teknikal na kwalifikasyon para sa ganito kakumplikadong problema. Nararamdaman ni Ines ang pamilyar na bigat na lumapag sa kanyang dibdib. Hindi ito galit, hindi rin ito sakit, ito ay pagod. Ang pagod na dulot ng paulit-ulit na pangangailangang patunayan ang sarili ulit at ulit. Gusto ko man lang sanang masuri ang makina, mahinahon niyang sabi. Napatawa ng tuyo si Hector. Masuri, ulit niya. Tingnan mo, pinahahalagahan ko ang interes mo pero hindi namin maaaring payagan ang mga hindi kwalipikadong tao na lumapit sa makinang ganito kalaki. Usapin ito ng kaligtasan at pananagutan. Naiintindihan mo naman siguro, ang sumunod ay ilan sa pinakamahirap na araw sa profesional na buhay ni Ines. Hindi siya tinanggal ni Hector, hindi. Mas masahol ang ginawa niya. Binura niya si Ines. Sa unang linggong iyon, nag-organisa siya ng isang technical na briefing. Inanyayahan ang buong team na nagtatrabaho sa problema ng Hitachi. Napuno ang silid ng mga top-tier na eksperto. Si Thomas Weber mula Germany. May PhD mula sa Technical University of Munich. Si Dave Miller mula Canada, eksperto sa hydraulic systems. Si Hitomi Tanaka mula Japan, espesyalista sa diagnostics na direktang ipinadala ng Hitachi. 5 lalaking naka-business suit, 3 babaeng nakamalilinis na lab coat, lahat ay may suot na badge na may kahangahangang mga kredensyal. At si Ines, hindi man lang siya nakatanggap ng imbitasyon, walang nagsabi sa kanya na may ganong pagpupulong. Nagkataon lamang na nalaman niya ang tungkol dito. Umiinom ng kape si Ines sa kantina ng minahan nang may 2 teknisyang dumaan, nagkukwentuhang parang wala lang. 2:00 ang malaking meeting, di ba? Yung kasama lahat ng dayuhang espesyalista. Napatingin siya sa relo, 1:40 NH. Hindi na siya nag-isip pa. Tumayo siya at mabilis na tumakbo papunta sa conference room sa 2nd palapag. Hingalin at pawisan siya nang buksan niya ang pinto. Sabay-sabay na napalingon ang lahat ng naroon. Sa harap ng silid, nasa kalagitnaan ng presentasyon si Hector, nagpapakita ng mga chart sa screen. Huminto siya, halatang iritado sa pagkaantala. May maitutulong ba ako sa'yo? Tanong niya, malamig at putol ang boses. Huminga ng malalim si Ines. Dinala po ako rito ni Alberto para magtrabaho sa excavator. Sabi niya, pilit pinapakalma ang sarili. Akala ko po ay dapat akong kasama sa meeting na ito. Bahagyang ikiniling ni Hector ang ulo. Oo, Ines. Binigkas niya ang pangalan na parang hindi pamilyar, parang mahirap bigkasin. Alam mo, ito ay isang napaka-technical na session. Pinag-uusapan namin ang mga ignition system, integrated circuits, detalyadong engineering specifications, mga bagay na nangangailangan. Sabihin na nating ng isang tiyak na uri ng background, ngumiti siya ng pilit, sanay na sanay. Ayaw lang naming makaramdam ka ng pagkailang. Bakit hindi ka muna maghintay sa reception? Kapag may kailangan kami para sa mas practical na trabaho, tatawagin ka namin. Mula sa kabilang panig ng silid, napatawa ng mahina si Thomas Weber, tila aliw na aliw. Si Hitomi Tanaka naman ay nanatiling nakatitig sa kanyang screen, halatang hindi komportable. Naramdaman ni Ines ang pag-init ng kanyang mukha, pero hindi niya hinayaang marinig iyon sa kanyang boses.
Alam ko ang ignition systems. Matagal na po akong nagtatrabaho sa mga makinang Hitachi. Oo naman, sagot ni Hector sa tunong mapagmataas. Pero ang pag-ikot ng mga lever at pagpindot ng mga button ay isang bagay lang. Ang pag-unawa sa engineering, iyan ay ibang antas. Komplikado ang trabahong ito, naiintindihan mo, hindi ito personal. Nakatayo siya roon sa may pintuan, tila nagyelo. 3 segundo, marahil 4, ngunit pakiramdam niya ay walang katapusan. Pagkatapos ay tumalikod siya, lumabas at marahang isinara ang pinto sa likuran niya. Sa pasilyo, sumandal siya sa pader. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Huminga siya ng malalim, nakapikit ang mga mata. Pumasok sa isip niya si Reynaldo, ang kanyang amain na pumanaw 7 taon na ang nakalipas. Si Rogelio, ang kanyang mentor. At ang kanyang ina, si Doña Francisca, na hanggang ngayon ay gumigising pa rin ng alas 5 tuwing umaga para maglinis ng mga bahay na hindi kailanman magiging kanya. Umalingaw-ngaw sa isip niya ang boses ng kanyang ina, "Mas malakas ka kaysa rito, anak, noon pa man." Ngunit hindi kayang burahin ng lakas ang sakit. Ang mga sumunod na linggo ay sumunod sa isang mapait na padron. Hindi siya tinanggal ni Hector. Mas masahol pa ang ginawa niya. Ginawa niyang hindi siya nakikita. Teknikal na pinapayagan siyang magtrabaho pero binabantayan ang bawat galaw niya. Sa tuwing titingin siya ng mga dokumento, kailangang may lalaking inhinyero na nagsusupervise. Kapag pupunta siya sa excavator sa mismong lugar ng operasyon, may safety officer na sumusunod sa kanya, may hawak na clipboard, nagbabanggit ng malalabong patakaran sa kaligtasan. Napansin niyang wala ni isa sa mga dayuhang eksperto, wala ni isa sa mga lalaki ang sinusundan ng ganoon. Gayunman, ipinagpatuloy ni Ines ang palagi niyang ginagawa. Magmasid, makinig, matuto. Ang makina, ang Hitachi Echi 8007 ay isang kamangha-manghang obra. Kahit halos 2 dekada na itong tahimik, nakatayo pa rin ito na parang natutulog na Titan. 23 metro ang taas at higit 600 tonelada ang bigat. May diesel engine itong kayang lumikha ng 3,360 horsepower. Ang dambuhalang pala nito ay kayang magbuhat ng 40 kubikong metro ng lupa, katumbas ng kargada ng 20 full-size dump truck sa isang bagsakan. Ilang oras bawat araw, maingat niya itong sinusuri. Hinahawakan niya ang malamig na bakal, iniintindi ang init sa mga dugtungan, binibigyang pansin ang bawat ibabaw, bawat panginginig, bawat langit-ngit. Pinupuno niya ng sulat ang kanyang luma at gasgas na kwaderno, mga posibleng sira, mga mekanikal na irregularidad, maliliit na pagbabagong ginawa sa paglipas ng mga taon. At unti-unti, napapansin niya ang mga bagay na hindi nakita ng mga high-tech na team. Maliliit na hindi tugma, mga hindi opisyal na pagbabago, mga bakas na hindi nahuli ng mamahaling diagnostics at sopistikadong kagamitan. Sa isang lingguhang pulong ng team, maingat na itinaas ni Ines ang kanyang kamay. Mukhang nagulat si Hector pero tumango bilang hudyat na magsalita siya. Napansin ko po ang ilang sulat kamay na marka sa pangunahing hydraulic valves, sabi niya. Hindi po yun bahagi ng orihinal na disenyo. Mukhang may nagbago, may mga initial na WS at petsang 2004. Tumaas ang kilay ni Thomas Weber. Hindi maaari iyon. Sinuri namin ang bawat bahagi ayon sa 1,978 factory manual. Tugma ang lahat ng espesifikasyon. Pero naroon po ang mga marka, ulit ni Ines. Totoo po ang mga iyon. Nakita ko mismo. Nag-type si Hector ng mga tala sa kanyang tablet. Interesante. Thomas, pakitingnan mo nga iyan. Tumango si Thomas, hindi man lang itinatago ang pagdududa. Pagkalipas ng 3 araw, isa na namang meeting. Sa pagkakataong ito, buong pagmamalaking inanunsyo ni Hector.
Nakatuklas kami ng hindi autorisadong mga pagbabago sa hydraulic system, sabi niya, habang ipinapakita ang malalapit na larawan ng mga valve. Natukoy ni Engineer Thomas ang isyung ito, maaaring ito ang paliwanag kung bakit huminto ang makina noon. Nakatitig si Ines, hindi makapaniwala. Eksakto iyon sa kanyang natuklasan. Ang mga valve na iyon, ang mga markang iyon, siya ang unang nakapansin. At ngayon, tagumpay na iyon ni Thomas. Tumingin siya sa paligid. Iniwas ni Alberto ang tingin. Ang iba naman ay abalang nagsusulat ng mga tala. Iniuugnay ang kredito kay Thomas. Muli niyang itinaas ang kamay, mababa ngunit matatag ang boses. Paumanhin, sabi niya. Ako po ang unang nagbanggit tungkol sa mga valve na yon 3 araw na ang nakalipas sa meeting noong Huwebes. Nanatiling walang emosyon ang mukha ni Hector. Oo, nabanggit mo nga ang ilang marka, pero si Thomas ang nagsagawa ng teknikal na pagsusuri. Siya ang nagdokumento ng mga bahagi, nagsukat ng mga dimensyon at nagsuri ng pagsunod sa IESO standards. Higit pa ito, sa basta mapansin ng isang bagay, ito ay tungkol sa pag-unawa rito at pagbibigay kahulugan gamit ang ekspertong kaalaman. Sumingit si Thomas, makapal ang German accent. Sa aming larangan, napakahalaga ng presisyon. Hindi kami maaaring umasa sa instinct o paano mo nga ba sinasabi, intuition. May nabasag sa loob ni Ines sa sandaling iyon. Hindi iyon ang unang beses na inangkin ng iba ang kanyang trabaho. Ngunit ito ang mabura, ang hindi pansinin sa harap ng buong team. Mas masakit kaysa dati. Hindi na siya nagsalita pa sa natitirang bahagi ng meeting. Samantala, may sarili ring krisis na kinakaharap si Hector. Mahaba at balisa ang mga gabi niya sa Mine Hotel. Madalas siyang tumawag sa kanyang asawa na si Luciana sa Belo Horizonte. Palagian ng tensyon. Muling nakahinga sa leeg natin ang mga kasosyo, sabi ni Luciana sa telepono. Tumawag pa si Dr. Manuel sa bahay. Sabi niya, inayos sana ito ni Papa sa loob ng 1 linggo. Alam ko, bulong ni Hector, hinihimas ang kanyang mga sentido. Alam ko. Kailangan mong magtagumpay dito, Hector, para sa akin, para sa mga bata, para sa pamana ng aking ama. Si Rodrigo Castillo, ang pamana niyang iyon ay parang bakal na bigat. Si Rodrigo ang taong bukid, alam niya ang pagmimina, ang mga makina, ang mga tao. Wala siyang mga degree pero may karunungan siya sa mismong buto. Nang pakasalan ni Hector si Luciana, halos 3 dekada na ang nakalipas, palagi siyang iginalang ni Rodrigo. Ngunit hindi kailanman lubusang pinagkatiwalaan. Matalino ka sa mga numero, Hector, madalas sabihin ni Rodrigo, pero hindi ka tuturuan ng mga numero kung ano ang tunay na mahalaga. Ngayon wala na si Rodrigo. At ito na ang pagkakataon ni Hector na patunayan ang sarili. Ngunit ano ang patutunayan niya na kaya niyang mamuno, na siya ay karapat-dapat? Ang totoo, takot na takot si Hector. Hindi niya naiintindihan ang mga makina, ang mga sistema, ang mekanika. Kaya tulad ng dati, inilipat niya ang problema sa iba. Kumuha ng pinakamahusay na talento, gumastos ng malaking pera at umasa sa himala. Pero hindi iyon gumagana. 12 milyong real na ang nagastos, 4 na taon ng pagsisikap at nananatiling hindi gumagalaw ang excavator, nababagot at naiinip na ang mga mamumuhunan. Palala ng palala ang pressure. Sa 5 linggo, naranasan ni Ines ang pinakamalaking kahihiyan. Nag-ayos si Hector ng isang VIP visit para sa mga Japanese investor mula sa Mitsui Corporation. Isang grupong nag-iisip ng 100 at 50 milyong real na pamumuhunan kapalit ng 30% bahagi sa minahan. Kritikal ang sandaling iyon, tagumpay o kabiguan. Naghatid si Hector ng isang pulido at profesional na presentasyon.
Ipinapaliwanag ang mga hamon, ang mga teknikal na hakbang, at ang di umano'y mga tagumpay sa pagsisikap na buhayin ang excavator. Malinaw ang bawat slide, profesional, maayos, at bawat diagram, bawat mungkahi sa pagsusuri, bawat pagsusuri ng circuit, lahat ay mula sa mga tala ni Ines. Sa kanyang mga guhit, sa kanyang mga obserbasyon, kinuha niya ang kanyang trabaho, inayos muli at ipinakita bilang kanya. 60 slide ng kanyang pinagpaguran at ni isang beses hindi binanggit ang kanyang pangalan. Gabi bago ang malaking pulong, nilapitan ni Ines si Alberto upang kumpirmahin ang mga detalye. Ipinapalagay kong ako ang hahawak sa teknikal na bahagi ng presentasyon. Tama? Tanong niya. Dahil ako ang gumawa ng lahat ng pagsusuri. Halatang hindi komportable si Alberto. Nagpalipat-lipat siya ng timbang na para bang biglang naging madulas ang sahig. Ines, napagdesisyunan ni Dr. Hector na si Thomas ang gagawa ng presentasyon. Naniniwala siyang mas seseryosohin ito ng mga Japanese investor kung manggagaling sa isang may PhD. Humigpit ang boses ni Ines. Pero trabaho ko yon. Ilang linggo kong sinuri ang makinang iyon. Alam ko, mabilis na sagot ni Alberto. Alam ko, hindi ito personal. Kultura lang talaga. Tradisyonal ang mga hapon, formal. Sa palagay ni Hector, kung babae ang magpepresenta, baka hindi tayo magmukhang seryoso. Natahimik si Ines, lubos na natahimik. Pagkatapos ay nagtanong siya, matalim ngunit kalmado ang tono. Kung ganoon, ano mismo ang magiging papel ko? Hindi magawang salubungin ni Alberto ang kanyang mga mata. Nagtanong siya kung maaari kang maghain ng kape at tubig sa mga bisita. Mahalaga rin daw iyon, Ines. Bahagi raw ng negosasyon ng hospitality. Iyon ang sandaling muntik na siyang umalis. Inisip niyang ligpitin ang kanyang mga gamit, sumakay sa susunod na bus palabas ng lugar na iyon at hindi na muling lumingon. Ngunit may kung anong pumigil sa kanya, marahil ay dangal. Marahil ay ang boses ni Rogelio sa kanyang isip na nagsasabing, "Huwag mong hayaang wasakin ka nila, hiha. Mas higit ka riyan." O baka sadyang masyado lang siyang matigas ang ulo para sumuko. Kinabukasan, iba ang isinuot ni Ines. Nagsuot siya ng slacks na hiniram sa kanyang ina at isang simpleng puting blusa. Nakapusod ng maayos ang kanyang buhok. Mukha siyang propesyonal, tahimik, hindi napapansin. Nagalok siya ng kape sa 7 lalaking Hapones na nakaangkop na mga suit. Nakangiting magalang habang si Thomas Weber ay nakatayo sa harap nila. Inihaharap ang kanyang mga natuklasan na para bang kanya ang mga iyon. Tahimik niyang pinanood habang lumilitaw sa projector screen ang kanyang mga diagram. Pinakinggan niya ang kanyang mga konklusyon, salita sa salita. Ngunit binibigkas sa makapal na German accent. Tumango ang mga investor, halatang nasisiyahan. Pinuri nila ang masinsin at eleganteng gawain ni Dr. Weber. Si Hector, nakaupo sa dulo ng mesa, ay hindi kailanman binanggit ang pangalan ni Ines. Ni minsan, sa loob ng 4 na oras. Nang matapos ang pulong, lumabas ang mga bisita na may magagalang na yuko at mga pangakong magpapatuloy ang usapan. At si Ines, mag-isa siyang naiwan sa silid, pinupulot ang mga tasa ng kape at mga napkin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagliligpit. Humarap siya sa bintana at nakita ang Hitachi excavator sa malayo. Hindi pa rin gumagalaw, tahimik pa rin. Isang higanting bakal na natutulog sa ilalim ng kahel na liwanag ng papalubog na araw. Mahina siyang bumulong, hindi sa sinuman kundi sa makina, sa kanyang sarili. Bubuhayin kita, kahit ito pa ang huling gagawin ko, papaganahin kita. Ang hindi niya alam na uubos na ang oras. May 1 linggo na lang siya. 1 linggo bago ideklara ni Hector na wala ng pag-asa ang makina. 1 linggo bago tuluyang magbago ang lahat. 3 buwan ang gumapang na parang bangungot na mabagal ang galaw.
3 buwan nang hindi pinapansin ng panunood sa iba na umaani ng kredito nang hindi pag-imbita sa mga pulong. 3 buwan ng maliliit na kahihiyan araw-araw. Ngunit hindi tumigil si Ines. Patuloy siyang nagmasid, nag-aral, nagsulat ng lahat sa kanyang gasgas at luma ng kwaderno na ngayon ay may mahigit 200 pahina ng mga tala, diagram at ideya. Samantala, patuloy ang pagsisikap ng mga internasyonal na inhinyero o kahit man lang ang pinakamahal nilang pagsisikap. Nagdala si Thomas Weber ng isang makabagong ultrasonic scanner mula Germany. Ang kagamitan pa lamang ay nagkakahalaga na ng mahigit 200,000 real. Nag-uwi si Hitomi Tanaka ng isang veteranong teknisyan mula Tokyo, isang matandang may 40 taong karanasan na gumugol ng 2 linggo sa pagsusuri ng bawat kawad ng makina. Iminungkahi ni John Miller ang pagpapalit ng buong makina ng isang nirekondisyon, isang operasyong aabot sa mahigit 8 milyong real. Wala pa ring nangyari, hindi gumalaw ang makina, walang tunog. Walang kahit anong palatandaan ng buhay, patay pa rin ang excavator at umabot na sa sukdulan ng pressure kay Hector. Sa loob lamang ng 2 linggo, 3 emergency meeting ang ipinatawag ng mga shareholder sa Belo Horizonte. Sa huli, hindi na nagtimpi si Dr. Manuel Reyes. Hector, malamig niyang sabi, 4 na taon na at 16 na milyong real ang nagastos. Nagpupumiglas na sana sa libingan ng biyenan mo. May 1 buwan ka. Ayusin mo ito o ipapabaklas namin ng excavator at tapos ka na. Bumalik si Hector sa Parawape Bus noong sumunod na Lunes. Alam niyang ito na ang huli niyang pagkakataon. Kinabukasan ng umaga, nagdaos siya ng emergency meeting. Tinawag ang bawat teknisyan, bawat inhinyero. Si Ines ay umupo sa likuran gaya ng nakasanayan. 15 tao ang nasa silid, 12 lalaki, 3 babae, lahat may suot na lanyard at badge mula sa mga international na kumpanya. Pumasok si Hector, pagod ang boses, maputla ang mukha. Mga ginang at ginoo, panimula niya, mayroon na lamang tayong 1 linggo, 7 araw para sa huling pagsusuri. Kung wala tayong makitang malinaw na paraan para muling paandarin ang makina pagsapit ng Biyernes, babaklasin ang excavator at ibebenta bilang bakal. Aprobado na ito ng mga shareholder. Bumalot ang katahimikan sa silid, nagkatinginan sina Thomas at Hitomi. Nakatitig si John sa kanyang laptop, walang nagsalita. Nagpatuloy si Hector. May sinasabi noon ang biyenan ko, si Rodrigo Castillo, na may lihim ang excavator na ito. Isang bagay na siya lang ang nakakaalam. Namatay siyang hindi ito na ibabahagi kaninuman. Huminto siya sandali. Sa totoo lang, akala ko noon ay kwento lang iyon ng isang matandang ayaw bumitaw sa nakaraan. Pero ngayon, kung may teorya kayo, kahit gaano pa ito kakaiba, ito na ang oras para magsalita. Dahil sa ngayon, wala na tayong kahit anong mawawala. Sa sandaling yon, may gumalaw sa kaibuturan ni Ines. Ang salitang lihim ay nagpaalala sa kanya ng isang alaala. Naalala niya si Rogelio, malinaw na malinaw pa sa alaala niya ang mga hapong iyon. Pinapanood si Rogelio habang inaayos ang mismong excavator na ito. Ang paraan ng pagtono at pag-aayos niya rito sa mga paraang hindi kailanman ituturo ng kahit anong manual. Bawat makina may kaluluwa, Ines. Madalas niyang sabihin habang iniikot ang wrench ng may eksaktong galaw na parang isang siruhano. At ang isang ito, siba ito. Ang huling linggo sa minahan ay parang ipo-ipo. Nanaig ang desperasyon. Ang mga inhinyero ay nagtatrabaho ng hanggang 16 na oras bawat araw. Hinahabol ang mga teoryang lalo pang nagiging magulo sa bawat oras na lumilipas. Si Ines ay nanatiling nasa gilid, palaging para sa kaligtasan, palaging binabantayan. Ngunit bukas ang kanyang mga mata, patuloy na napupuno
ng mga sulat at obserbasyon ang kanyang kuwaderno. Wala siyang sinasayang na kahit isang segundo. Pagkatapos, noong Huwebes, 4 na araw na lang bago ang deadline, may nagbago. Habang nagpapahinga siya sandali sa kantina, nilapitan siya ni Ricardo, ang safety tech na karaniwang nakabuntot sa kanya. 50 taong gulang na ito at kilala na si Ines mula pa noong bata pa siyang tumatakbo sa minahan na may sapatos na puno ng langis. Lumapit siya at marahang nagsalita. Ines, kailangan mong makalapit sa makinang iyon, mag-isa, nang walang mga dayuhang nakasuit na nakahinga sa leeg mo. Alam nating pareho kung ano ang kaya ko, sagot ni Ines. Pero hinding-hindi papayag si Hector. Kumindat si Ricardo. Hindi niya kailangang malaman. Mas lalo pa niyang ibinaba ang boses. Bukas ng hapon, lahat ng inhinyero ay may meeting sa main office. Walang maiiwan sa excavator. Makakalimutan kung ikandado ang gate ng sektor. May 2 oras ka. Gawin mo na ang kailangan mong gawin. Napatingin si Ines sa kanya, malakas ang tibok ng puso. Bakit mo ako tinutulungan? Ipinatong ni Ricardo ang kamay sa balikat niya. Dahil kaibigan ko si Reynaldo, dahil nakita kitang lumaki at matuto mula sa pinakamahusay, at dahil ang mga taong may magagarbong titulo, hindi nila naiintindihan, hindi tumatakbo ang makina sa teorya lang. Tumatakbo ito sa respeto. Ngumiti siya. O pumunta ka bukas, ipakita mo sa kanila kung sino ka. Kinabukasan, Biyernes, 2:00 ng hapon, lumakad si Ines patungo sa Hitachi Iwan 8007 nang walang matang nakabantay sa kanya sa unang pagkakataon. Napakainit. Sinusunog ng araw ng Hunyo ang bakuran, lampas 40 degrees Celsius ang temperatura. Kumakaway ang init mula sa dambuhalang katawan ng excavator. Huminto siya at tumitig. 23 metro ng tahimik na bakal, 600 tonelada ng matigas at natutulog na potensyal. Umakyat siya sa hagdan papunta sa cabin ng operator. Sa loob, umupo siya sa luma at gasgas na upuang balat. Marahang ipinatong ang mga kamay sa mga kontrol. Pumikit. Rogelio, pabulong niyang sinabi sa mainit na hangin, tulungan mo ako ngayon, ipakita mo sa akin ang hindi nila nakikita. Bumaba siya at binuksan ang mga panel ng makina, inilantad ang puso ng halimaw. Isang dambuhalang Cummins QSK 60 diesel engine, 16 na silindro, 3,360 horsepower. Ang ubod ng mekanikal na higanting ito. Ipinatong niya ang kamay sa block. Mainit, nasusunog sa sikat ng araw, ngunit walang buhay, walang pintig, walang ugong, katahimikan lang. Ricardo! Sigaw niya. Lumitaw ito mula sa likod ng isang service shed. Kailangan ko ng tao sa cabin para subukan ng ignition habang nandito ako sa ibaba. Matutulungan mo ba ako? Pagkalipas ng 10 minuto, nasa upuan na si Ricardo. Handa na, sigaw niya. Subukan mo, sigaw pabalik ni Ines. Umikot ang makina, umikot ang starter. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Wala. Muli, wala pa rin. Nakadikit ang kanang kamay ni Ines sa casing ng makina, ang kaliwa sa hydraulic assembly. Nakapikit, tinataboy ang lahat ng iba pang ingay. At saka nararamdaman niya isang tunog, hindi malakas, hindi halata, isang bulong lamang. Isang mahinang click, masyadong saglit, mas maikli pa sa 1 segundo. Ngunit naroon iyon, isang bahagyang tick ng metal mula sa back pressure valves ng hydraulic circuit. Kilala niya ang tunog na iyon, narinig na niya iyon dati. 19 na taon na ang nakalipas noong siya'y dalagita pa habang pinapanood si Rogelio. Biglang dumilat ang kanyang mga mata. Diyos ko, bulong niya. Ay, ikaw yon, nariyan ka pa rin. Tumakbo siya. Humarurot si Ines sa bakuran, dumadagundong ang kanyang mga bota sa lupa, umaangat ang alikabok sa kanyang likuran. Sinugod niya ang hagdan ng gusaling administratibo, hingalin, basang-basa ng pawis ang mukha. Walang katok, binuksan niya ang pinto ng meeting room.
Sa loob, nasa kalagitnaan ng presentasyon si Thomas Weber, tinatalakay ang mga thermal differential pattern. Napalingon sa kanya ang isang dosenang mukha na gulat. Tumingala si Hector, galit na galit. Ines, anong ibig sabihin nito? Nasa gitna tayo ng isang napakahalagang meeting. Hindi siya naghintay. Ang back pressure valve, hingal niyang sabi, sa pangunahing hydraulic circuit, hindi iyon orihinal. Binago iyon. Inayos ni Thomas ang kanyang salamin, halatang iritado. Sinuri namin ang sistemang iyon ilang linggo na ang nakalipas, sagot niya kalmado ngunit mapag-dismiss. Tugma ang bawat bahagi sa 1,978 factory manual. Ako mismo ang tumingin. Lumapit si Ines, nagliliyab ang mga mata. Ang manual ang sinuri mo, ulit niya, pero ang piyesa ay binago rito mismo sa site. Hindi iyon kapalit. Isa iyong custom-made na bahagi, may hinang na takip na idinagdag sa ibabaw ng orihinal na balbula. Yan mismo ang dahilan kung bakit hindi iyon nahuli ng inyong mga kagamitan, sabi ni Ines, kalmado at matatag ang boses. Nakunot ang noo ni Hitomi Tanaka. Ang mga hindi autorisadong pagbabago sa mga kagamitang Hitachi ay napakabihira. Iyan ay automatikong magpapawalang bisa sa lahat ng warranty. Napakalabong mangyari, dagdag niya. Sigurado akong binago iyon, mariing sabi ni Ines ngayon, dahil naroon ako noong ginawa ni Rogelio Santos ang pagbabagong iyon noong 2004. Isang malamig na katahimikan ang dumaan sa silid. Walang gumalaw, maririnig ang ugong ng air conditioning, ang tiktak ng orasan sa dingding. Dahan-dahang yumuko pasulong si Hector, titig na titig sa kanya. Ano ang sinabi mo? Huminga ng malalim si Ines. Ito na ang sandali, wala nang atrasan. Mula 2002 hanggang 2007, nagtrabaho ako sa minahang ito. Nagsimula ako noong 13 taong gulang ako, tinutulungan ang aking amain na si Reynaldo Ortega. Siya ang pangunahing operator ng Hitachi. At si Rogelio Santos, siya ang senior mechanic. Ang taong pinagkakatiwalaan ng biyenan mo, si Rodrigo Castillo, higit pa sa sinumang inhinyerong may diploma. Noong 2004, habang nagtatrabaho kami sa hilagang sektor, humaharap sa ugat ng cassiterite na mas matigas kaysa sa anumang nakita namin. Dinisenyo ni Rogelio ang isang mano-manong adjustment sa back pressure valve. Itinaas nito ang hydraulic pressure ng 15%. At gumana ito, perpekto. Pero hindi iyon naisulat, hindi ito bahagi ng kahit anong manual. Kinakailangan itong gawin ng mano-mano. May ingat, may pakiramdam, may intuisyon. Isang bagay na tanging bihasang kamay lamang ang kayang gawin. Bumuka ang bibig ni Thomas para tumutol, ngunit bahagyang tinaasan ni Ines ang boses, pinutol siya. Nang magretiro si Rogelio sa katapusan ng 2005, sinubukan niyang ituro ang proseso sa mga bagong mekaniko. Pero masyado itong maselan, masyadong banayad. Kinailangan nito ang isang taong kayang damhin ang makina. Noong unang bahagi ng 2006, nagsimulang magpakita ng hindi pare-parehong problema ang excavator. Pagsapit ng Disyembre, tuluyan na itong huminto. At wala na si Rogelio. Bumalik na siya sa kanyang pamilya sa Teresina. Ang kaalaman sumama sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Hector na parabang tinamaan ng katotohanan ang kanyang dibdib. Ang mukha niya ay bagyo ng damdamin, kalituhan, pagkadismaya, hindi paniniwala, at unti-unting pumapasok ang takot. Ibig mong sabihin, nagtrabaho ka rito? Nakilala mo si Rodrigo? Opo. Matatag na sagot ni Ines. Tinatawag niya akong babae ni Rogelio. Palagi akong nasa tabi niya, natututo ng lahat ng kaya ko. Sabi niya, may kakaiba raw akong kakayahan, na marunong akong makinig sa mga makina sa paraang hindi kaya ng iba. Biglang tumayo si Thomas Weber, halatang nasaktan ang ego. Kalokohan ito, singal niya. Sinuri namin ang bawat bahagi ng hydraulic system.
bawat pulgada, gamit ang ilan sa pinaka-advanced na ultrasonic equipment sa buong mundo. Kung may pagbabago, nakita na namin iyon. Humarap si Ines sa kanya matatagang titig. Naghahanap kayo ng sira, Thomas, pinsala. Ang ginawa ni Rogelio ay hindi depekto, isa itong obra. Pinaghalo niya ito ng perpekto sa orihinal na istruktura, kaya mukha itong gawa mismo ng pabrika. Pero may isang detalye, dagdag niya, isang bagay na kamay ng tao lang ang gagawa. May marka, sulat kamay, hinang sa mismong piyesa, isang lagda. Nakapulupot ang mga braso ni John Miller. Anong klaseng marka? Mga inisyal, WS taon, 2004, ang calibration 3.5 bar sa 40 degrees Celsius. Iyan ang eksaktong espesipikasyon ni Rogelio Santos. Mabilis nang nagtatype si Hitomi Tanaka sa kanyang laptop. Ipinapakita ng aming performance records na mas mataas sa karaniwan ang operasyon ng excavator mula 2004 hanggang 2005, sabi niya. Humigit kumulang 15% na mas mataas sa factory output. Inakala naming dahil iyon sa paborableng kondisyon. Hindi, sagot ni Ines. Dahil iyon sa pagbabago, ginawa iyon ni Rogelio. Hinaplos ni Hector ang kanyang mukha. Bumagsak sa kanya ang bigat ng 4 na nasayang na taon, 16 na milyong real at 17 espesyalista. At ang katotohanan, naroon lang pala sa taong hindi niya kailanman pinagkatiwalaan, sa taong hindi niya pinansin. Patunayan mo, mababa at matalim niyang sabi, ipakita mo sa amin ang balbula, ngayon na. Pagkalipas ng 20 minuto, ang buong team ay nakatayo sa ilalim ng nakapapasong init ng hapon, nagtitipon sa paligid ng dambuhalang excavator. Walang awang sumisiklab ang araw ng Hunyo. Kumakaway ang hangin sa init, basang-basa ng pawis ang mga damit, ngunit walang gumalaw. Tumayo si Ines sa paanan ng makina at humingi ng mga tiyak na kagamitan. Isang 3 torque wrench, isang malakas na flashlight at isang inspection mirror. Umakyat siya sa side platform ng halimaw nang may gaan ng isang taong daan-daang beses na itong ginawa. Walang alinlangan, walang takot. Binuksan niya ang panel na tumatakip sa hydraulic core at nagsimulang magtrabaho. Maingat, eksakto, sistematiko. Tahimik na nakatayo. Sa tabi niya si Thomas, kinukunan ng video ang lahat gamit ang kanyang tablet. Hawak ni John Miller ang thermal imaging camera. Handa si Hitomi na may pressure gauge. Nag-aalinlangan sila, naghihintay na mapatunayan silang tama, naghihintay na siya'y mabigo. Ngunit kumilos si Ines na parang isang siruhano. Sa loob ng 15 minuto, binaklas niya ang sistema gamit ang kumpiyansa at bihasang mga kamay, inaalis ang mga plato, dinidiskonekta ang mga hose, nililinis ang daan patungo sa balbula. Pagkatapos, huminto siya. Yan, sabi niya, itinuturo ang kaibuturan ng makina. Tingnan ninyo. Lumapit si Thomas, dala ang kamera, at ang nakita niya ay nagpalaki sa kanyang mga mata sa hindi makapaniwalang gulat. Diyos ko. Naroon niyon, isang bahaging may hinang, bahagyang mas magaspang kaysa sa factory finish. Malinaw na gawa ng kamay, hindi galing sa linya ng produksyon ng Hitachi, at nakaukit sa ibabaw, malinaw at hindi mapagkakaila. 3.5 bar, 40 degrees Celsius, WS 2004. Nakatayo si Thomas, tila nagyelo. Ito ay imposible. Dapat ay nakita ito ng aming mga scan. Lumapit si Hitomi, nag-iba ang tono ng kanyang boses. Naghahanap kayo ng mga depekto, sabi niya. Hindi ito depekto. Isa itong husay. Ito ay field engineering sa pinakamataas na antas. Sinimulan ni John Miller na kuhanan ng litrato ang bawat anggulo, idinodokumento ang sandali na parang isang tuklas sa arkeolohiya. Perpekto ang hinang, pabulong na sabi ni Thomas, hindi pa rin inaalis ang tingin sa metal. Kung sino man ang gumawa nito, may dekada-dekadang karanasan.
Tumango si Ines, may tahimik na pagmamalaki sa kanyang boses. May 43 taon ng karanasan si Rogelio nang gawin niya ang pagbabagong iyon. Nagsimula siya noong 1961 noong mano-mano pa ang takbo ng mga makinang ito. Mas kilala niya ang bakal kaysa kaninuman. Namumutla si Hector, tinitigan niya ang balbula, ang maliliit na numerong nakaukit at sa huli, si Ines mismo. At ikaw, alam mo kung paano ito paandarin? Opo. Bumaba siya mula sa gilid ng makina. Pero hindi ito biglaan, paliwanag niya. Nakadepende ang calibration sa maraming salik, temperatura sa labas, lapot ng hydraulic oil, at isang maselang pag-aayos na kailangang gawin sa pamamagitan ng pakiramdam. Hindi mo ito masusukat gamit ang mga instrumento. Kailangan mo itong damhin, kailangan mo itong pakinggan. Magsasalita na sana si Thomas tungkol sa wastong siyentipikong pamamaraan, ngunit itinaas ni Hector ang kamay para patigilin siya. Gaano katagal? 4 na oras, sagot ni Ines. Maaaring 5. May 6 ka, sabi ni Hector. Gawin mo ang lahat ng kailangan. Sa sumunod na 6 na oras, nagtrabaho si Ines na parang hindi pa niya nagawa kailanman. Mag-isa. Hindi siya tumanggap ng tulong, hindi niya kailangan ng mga kamera, scanner o software. Hindi ito isang problemang kayang kalkulahin, isa itong bagay na kailangang unawain. Inayos niya ang binagong balbula gamit ang eksakto at masiselang galaw, maliliit na ikot, ilang milimetro lang bawat isa. Hinintay niyang uminit ang langis sa tamang temperatura, pagkatapos ay nag-adjust muli. Dumaan ang kanyang mga kamay sa mga tubo, dinarama ang mga bahagyang panginginig na hindi kayang makita ng kahit anong makina. Paulit-ulit niyang in-on at in-off ang auxiliary system, paulit-ulit na nakikinig sa isang tiyak na click, ang eksaktong tunog na nagsasabing perpekto na ang presyon. At nang magsimulang lumubog ang araw, binabalot ang minahan ng gintong kahel na liwanag. Bumaba si Ines. Basang-basa ng pawis ang kanyang coveralls. May mga guhit ng grasa ang kanyang mga braso. Ngunit ang kanyang mga mata nagniningning. Handa na, sabi niya. May pwedeng sumubok ng ignition? Umakyat si Ricardo sa cabin. Sa buong minahan, huminto ang lahat. Iniwan ng mga manggagawa ang kanilang mga pwesto. Iniwan ng mga inhinyero ang kanilang mga computer. Lumabas maging ang mga tauhan sa kusina, hinila ng tensyon ng sandali. Alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Iniikot ni Ricardo ang susi, umangal ang starter, 1 beses, 2 beses, at saka sa ikatlong pagsubok, umungal sa buhay ang dambuhalang Cummins engine, nayanig ang lupa. Sumingasing ang mga hydraulic system. Sunod-sunod na umilaw ang mga ilaw sa dashboard. Tumalon ang mga pressure gauge. Pagkatapos ng 19 na taong katahimikan, buhay na muli ang Hitachi E1 8007. Ang sigawan ng mga manggagawa ay parang kulog. Nagyakapan ng mga tao, sumigaw, umiyak. May lumuhod. May nagtaas ng kamao sa langit. Bumaba si Ricardo mula sa kabin, umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Nakatingin si Reynaldo Ines, nanginginig niyang sabi, nakikita ito ng ama mo. Nakatayo si Ines sa gitna ng lahat, tila nananaginip, nanginginig ang buong katawan. Pagkatapos ay pinalibutan siya ng mga tao, binuhat siya sa ere, sinisigaw ang kanyang pangalan, nagdiriwang na parang katatapos lang ng isang digmaan. Tahimik na nanood ang mga dayuhang inhinyero, walang masabi. Ang lahat ng kanilang dala, milyon-milyong halaga ng kagamitan, diploma at diagnostics ay natalo ng isang babaeng nakakupas na coveralls at may kwadernong puno ng grasa. At si Hector Romero, mag-isa siyang nakatayo, pinapanood ang lahat. Ramdam ang pagbagsak ng buong bigat ng kanyang pagmamataas. Ang babaeng kanyang binaliwala, minamaliit, pinagtawanan. Siya ang nagligtas sa kanyang kumpanya mula sa ganap na kapahamakan.
Nang gabing iyon, pinuntahan ni Hector ang tinutuluyan ni Ines. Kumatok siya, may hawak na sobre. 200,000 real, diretsyong sabi niya. Isang bonus para sa pambihira mong nagawa at isang paghingi ng tawad. Tiningnan ni Ines ang sobre. Pagkatapos ay tumingala siya at ibinalik iyon sa kanya. Ayoko ng pera mo, Dr. Hector. Kung ganon, ano ang gusto mo? Tanong niya, litong-lito. Iniabot niya sa kanya ang isang papel. Ang aking pagbibitiw. Nakasulat doon ang lahat, ang pagbubukod, ang kawalan ng respeto, ang mga pulong na hindi siya isinama, ang mga kredito na inangkin ng iba, ang pagtrato sa kanya na para bang wala siyang halaga. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Gusto kong magtrabaho sa lugar na iginagalang ako mula sa simula, hindi lang pagkatapos kong iligtas ang lahat. At isinara niya ang pinto. Isang malamig na umaga ng Pebrero nang maabot ng minahan ng San Sebastian ang buong produksyon sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon. Umuugong ang mga tunog ng drill, excavator at truck sa buong lambak. Isang perpektong ritmo ng pag-unlad. At sa gitna ng lahat ng iyon, pinamumunuan ang pinakamalaking pagpapalawak sa kasaysayan ng minahan. Naroon si Ines Ortega. Hindi niya tinanggap ang pera ni Hector noong gabing iyon. Ngunit makalipas ang 3 araw, nagdaos ng pribadong pulong ang mga shareholder ng minahan. Nang malaman nila ang lahat ng dinanas niya at kung paano niya sila nailigtas, gumawa sila ng ibang alok. Isang alok na hindi maaaring tanggihan ni Hector kung nais pa niyang manatili sa posisyon. Itinalaga si Ines bilang Technical Director of Operations. May ganap na kontrol sa engineering at maintenance. Isang sweldo na 38,000 real kada buwan. Bahagi sa kita. At higit sa lahat, ganap na autoridad na buuin muli ang team ayon sa kanyang paningin. Isang makasaysayang una, isang babaeng walang degree sa universidad, nasa ehekutibong posisyon sa isa sa pinakamalalaking operasyon ng pagmimina sa Brazil. Nanatili si Thomas Weber, ngunit ngayon siya ay naguulat kay Ines. Sa loob lamang ng 8 buwan, mas marami siyang natutunan mula sa kanya kaysa sa 15 taon ng akademikong pag-aaral. Noong umagang iyon ng Pebrero, nakatayo siya sa tabi ni Ines sa control room. Sinusuri ang mga espesipikasyon ng isang bagong Hitachi excavator. Ines, tanong niya, ang back pressure valve ng bagong unit na ito, babaguhin ba natin tulad ng dati? Huwag, sagot niya agad. Hindi inaalis ang tingin sa mga monitor. Iba-iba ang bawat makina. Hindi tayo basta kumokopya ng mga pagpapabuti. Obserbahan muna. Patakbuhin sa standard sa loob ng 6 na buwan. Pagkatapos, saka tayo magpapasya. Tumango si Thomas, nagsusulat sa isa sa kanyang maraming kuwaderno. Lahat ay puno ng mga biglaang pananaw ni Ines. Minsan, sinabi niya sa kanya, nag-aral ako ng hydraulics ng 4 na taon. Mas marami akong natutunan sa iyo sa loob ng 2 buwan kaysa sa itinuro ng sinumang propesor. Bumuo si Ines ng bagong team, 47 profesional, halos kalahati ay kababaihan. Hinahanap niya ang mga taong katulad niya, mga mekaniko, operator at teknisyan na matagal nang hindi napapansin at minamaliit. At binigyan niya sila ng pagkakataon. Tumaas ang produktibidad ng minahan ng 32% sa loob lamang ng 6 na buwan. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa output, kundi sa pananaw. Inilunsad ni Ines ang Rogelio Santos Program para sa pagpapahalaga ng praktikal na kaalaman. Ang mga veteranong minero mula sa buong rehiyon, mga lalaki at babaeng may dekada ng karanasan, ay inimbitahan bilang bayad na konsultant. Binigyan sila ng buwanang allowance upang bumalik isang araw bawat linggo at ituro sa mas bata ang mga bagay na hindi kailanman maipapaliwanag ng mga libro. Si Ricardo ay isa na ngayong senior advisor. Si Doña Adelina
na nagretiro matapos ang 30 taon sa pagpapatakbo ng pandurog, ay bumalik upang magturo kung paano basahin ang mga panginginig. Isang bagay na walang sensor ang kayang gayahin. Natuntun pa nila si Rogelio sa Teresina, 72 taong gulang na ngayon. Bumalik siya ng 1 linggo upang i-record sa kamera ang lahat ng kanyang kaalaman. May mga bagay na hindi mo matututunan sa mga libro, sabi ni Rogelio sa kamera. Kailangan mong maramdaman ang paghinga ng makina. Kailangan mo itong igalang, hindi bilang kasangkapan, kundi bilang katuwang. At si Ines, alam na niya iyon mula pa noong bata pa siya, iyan ang nagpapabukod tangi sa kanya. At si Hector, Chief Executive Officer pa rin siya, ngunit wala na siyang kontrol. Tinanggal ang malaking bahagi ng kanyang kapangyarihan. Lumiit ang kanyang impluensya. Hindi na sa kanya ang minahan. Ito'y pag-aari na ng mga marunong makinig, ng mga marunong umalala, at higit sa lahat ng mga taong matagal nang walang boses hanggang ngayon. Iisang bagay ang malinaw sa mga kasosyo. Mula ngayon, lahat ng desisyong operasyonal ay dadaan kay Ines. Ang papel ni Hector ay nilimitahan na lamang sa pananalapi, administrasyon at ugnayang panlabas. At sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, natutunan niyang makinig muna bago humusga. Noong umagang iyon ng Pebrero, pumasok siya sa control room kung saan binabantayan ni Ines ang mga operasyon. "Magandang umaga, Ines," sabi niya. "Babalik ang mga executive ng Mitsui sa susunod na linggo. Gusto nilang dagdagan ang kanilang puhunan mula 30% hanggang 45%. Hindi inalis ni Ines ang tingin sa mga monitor. "At gusto mong ako ang magpresenta ng mga resulta ng operasyon?" "Ayaw ko lang," sagot ni Hector. "Ikaw talaga ang gagawa nito. Trabaho mo ito, tagumpay mo ito, team mo ito. Nandyan lang ako para pumirma." Huminto siya sandali, nagatubili bago magdagdag, "Marami akong natutunan nitong mga nagdaang buwan." Sa wakas, humarap si Ines sa kanya. Mukha siyang mas matanda, mas pagod, mas tao. Kumapal ang uban sa kanyang buhok at lumalim ang mga guhit sa kanyang mukha, ngunit may bago sa kanyang mga mata, tunay na pagpapakumbaba. "Ang biyenan ko, si Rodrigo," marahang sabi ni Hector, "ay gumugol ng maraming taon sa pagsisikap na ituro sa akin na mas mahalaga ang karanasan kaysa sa mga degree. Ayaw ko siyang pakinggan noon. Akala ko naiwan na siya ng panahon. Nagkamali ako at muntik ko nang sirain ang lahat ng itinayo niya." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ines. "May itinuro ka sa akin na hindi kailanman itinuturo sa kahit anong universidad." Natahimik si Ines sandali. Naalala niya ang lahat, ang mga kahihiyan, ang pagtanggi, ang mga kredito na inagaw. Ngunit narinig din niya ang boses ni Rogelio sa kanyang puso. Ang pagkapit sa galit ay, "Ikaw lang ang sinasaktan, Hija. Magpatawad, pero huwag kalimutan, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago." Sa wakas, nagsalita siya. "Tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad, Dr. Hector, pero ang paglago ay hindi nasusukat sa salita, nasa ginagawa pagkatapos. At nakikita kong nagbago ka. Iyon ang mahalaga." Noong hapon ding iyon, naglakad si Ines palabas patungo sa makinang nagbago ng kanyang buhay. Ang maalamat na Hitachi EIS 8,007. Maayos na itong tumatakbo. Naghuhukay ng mahigit 2,000 tonelada ng mineral bawat oras. Isang himala ng mekanika, muling nabuhay. Ipinatong niya ang kamay sa mainit at nanginginig nitong bakal. Ang pintig ng makina ay dumaloy sa kanyang mga daliri. Malakas, matatag. May isang plakang tanso na nakahinang sa gilid ng makina, kumikislap sa ilalim ng araw. Nakaukit doon. Muling pinagana ni Ines Ortega, Hunyo 2024. Ang kaalaman ay hindi lamang naninirahan sa mga diploma, kundi sa mga kamay na gumagawa.
Sa ibaba nito, mas maliit ang titik. Sa alaala ni na Rogelio Santos, 1,952 hanggang 2,023 at Reynaldo Ortega, 1,965 hanggang 2,017. Mga gurong nagturo na ang paggalang sa makina ay paggalang sa taong nagpapatakbo nito. Tahimik na tumayo ron si Ines, nakikinig lamang. Naalala niya ang 13 taong gulang na batang unang pumasok sa minahan. May langis sa kamay at pangarap sa puso. Ang batang walang pumapansin, ang muntik ng sumuko. At naisip niya ang lahat ng kababaihang ngayon ay nagtatrabaho sa minahan, mga mekaniko, operator, inhinyera, mga babaeng dati hindi nakikita, ngayon ay kinikilala na. Tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang ina si Doña Francisca. Anak, napanood ko sa balita, sinasabi nilang ikaw ang pinakabatang technical director sa kasaysayan ng pagmimina sa Brazil. Totoo ba yon? Totoo, ma, sagot ni Ines, may ngiti sa boses. Napakaka-proud ng amain mo at si Rogelio rin. Alam ko, ma, alam ko. Pagkatapos ng tawag, tumingin siya sa malawak na abot tanaw. Ang malalalim, mayamang bakal na burol ng Paraw-Apibas ay umaabot hanggang sa dulo ng paningin, sa ilalim ng mapusyaw na bughaw na langit. At sa sandaling iyon, may naunawaan siyang napakalalim. Ang kanyang paglalakbay ay hindi kailanman tungkol lamang sa pagpapatunay ng sarili sa mga lalaking tulad ni Hector. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng daan para sa bawat batang babaeng lumalaki sa mga gilid ng lipunan, natututo mula sa mga tahimik na veterano, puno ng galing ngunit pinagkaitan ng pagkakataon. Ngayon may daan na. Iyon ang tunay na tagumpay. Ang minahan ng São Sebastião ay hindi na lamang isang minahan. Isa na itong simbolo ng pagbabago, ng paggalang, ng sari-saring anyo ng kaalaman. Pinatunayan nitong ang talento ay hindi nasusukat sa kasarian, sa degree o sa magagarbong salita sa isang CV. Ipinakita nito sa mundo na ang talino ay maaaring magsuot ng kupas na coveralls, may dalang toolbox at tahimik na maglakad sa isang kantina habang nakikita ang hindi kayang makita ng iba. Nagwagi si Ines Ortega. Ngunit hindi lang para sa sarili niya, nagwagi siya para sa bawat susunod na Ines, para sa batang babaeng nakikinig sa mga makina sa halip na sa mga mapangduda. Para sa babaeng alam ang sariling halaga kahit hindi ito kinikilala ng mundo. Para sa nangangarap na may maruruming kamay at makinang na isipan. Dahil ngayon, may upuan na sila sa mesa at binago nito ang lahat.